mga celebrities na natalo sa botohan ngayong midterm elections 2025. Aramina, bigo siyang makakuha ng pwesto sa posisyon ng pagkakonsehal sa ikalawang distrito ng Pasig City. Natalo naman ang aktres sa midterm election 2025. Sa campaign period naman ay sinuportahan naman ang effort na ipinakita niya sa kanilang lugar. Sa resulta ng botohan, nakakuha siya ng mahigit 40,000 na boto as of May 13. Kahit man talo sa eleksyon ngayong taon, ay marami pa rin ang nakasuporta sa kanya. Luis Manzano, natalo nga ito sa pagka-Vice Governor ng Batangas. Hindi naman umubra ang pagiging kilala ni Luis Manzano. Pumapangalawa naman siya sa pwesto ng botohan at nakakuha lamang ng mahigit 450,000 na boto at inilatag nga niya ng maayos ang kanyang plataporma para nasa kanilang lugar. Matatanda ang todo nga ang pangangampanya ng actor-host, kasama naman niya ang asawang si Jessie Mendiola at ang kanyang mami na si Dilma Santos panahon ng campaign period. Alger Abrenica, bigong makakuha naman ng spot sa pagkakonsehal ng Angeles City ang aktor na si Alger Abrenica. Nasa ika-4 na pwesto lamang siya at nakakuha ng mahigit 32,000 na boto. Sa partial at unofficial result nitong umaga, sa panahon naman ng campaign period, ipinakita naman niya sa kanilang distrito ang pagiging porsigido niya sa eleksyon at ang paglatag ng kanyang plataporma na makapagbigay tulong sa ikauunlad ng kanilang lugar. Marjorie Barreto, talo sa midterm election ngayong taon ang celebrity mom na si Marjorie bilang konsehal ng Caloocan. Hindi siya nanguna sa botohan. Sa resulta ng partial at unofficial votes, ngunit nasa ika-7 pwesto nga si Marjorie. Nasa 6 na konsehal ang magkakaroon ng pwesto sa kanilang distrito at nakakuha lamang siya ng mahigit 100,000 na boto. Matatandaan naman na abala siya noon kasagsagan ng campaign period kung saan nilibot niya ang lugar at distrito nila. Dennis Padilla, bigo naman na makakuha ng pwesto at posisyon sa ikalawang distrito ng Caloocan ang aktor na si Dennis Padilla. Sa partial at unofficial result pa lamang ng botohan as of 10 a.m. ay nasa mahigit 7,000 lamang ang nakuha niyang boto at nasa ika-16 naman siya na pwesto. Sa kasagsagan naman ng kanyang pangangampanya ay naging kontrobersiya ito kasunod ng isyong kinaharap niya sa naging kasal ng kanyang anak na si Claudia Barreto. Marami ang nadismaya sa kanya na isa rin sa mga dahilan at naapektuhan ang botong nalikom niya ngayon. Victor Neri, nakakuha lamang siya ng mahigit 1,000 boto at nasa ika-3 pwesto naman siya. Hindi naman pinalad niyong midterm election ang aktor at natalo rin siya sa pagka-mayor sa Makati City. Tila hindi kumbensido ang mga residente sa kanya bilang kandidato at hindi nga umubra ang pagiging kilala niya. Enzo Pineda, sa ika-5 distrito ng Quezon City. Bigo namang makuha ng aktor ang posisyon sa pagkamiyembro ng sangguniang panglungsod ng NCR. Nasa ika-8 pwesto lamang siya at nakakuha ng mahigit 80,000 votes. Angelica de la Cruz, nasa pangalawang pwesto nga siya at nakakuha ng partial votes as of May 13, 10 a.m. ng mahigit 42,000. Talo naman sa pagka-Vice Mayor ng Malabon City ang aktres. Naging kontrobersiya naman ang pagtakbo niya sa halalan ngayon dahil nasa ilang issue at kasong ibinato at isinampal laban sa kanya. Raymond Bagatsing, nasa ika-4 na pwesto lamang siya at nakakuha ng mahigit 5,000 na boto bilang independent candidate. Talo naman sa pagka-City Mayor ng Maynila ang aktor na si Raymond Bagatsing. Tila hindi pa kumbensido ang mga lokal na residente na iboto siya. Maliit lamang ang botong nakuha niya sa kabila pa man ang effort na pinakita niya kasagsagan ng campaign period. Marco Gumabaw, hindi naman gumana ang pagiging sikat at artista ni Marco upang siya ay manalo ngayon sa eleksyon. Natalo at bigo siyang makuha ang pwesto sa pagka-congressman ng ika-4 na distrito ng Camarines Sur. Nanguna naman sa result tally ang kanyang kalaban na nakakuha ng mahigit 121,000 votes. Sa panahon ng campaign period, abala ang aktor sa kanyang bagong karera sa politika. Malimit na nga lang itong naiispatan sa telebisyon dahil nakafocus ang kanyang atensyon sa eleksyon. Anjo Iliana, nakakuha lamang siya ng mahigit 14,000 na boto. Talo naman sa pagka-vice mayor ng Calamba, Laguna ang aktor. Hangad naman ang aktor na manalo at makapagbigay tulong sa kanilang lugar sa pamamagitan ng kanyang plataporma. EJ Falcon, sa ikalawang distrito ng Oriental Mindoro ngayong eleksyon.
Alanganin at talo naman ang aktor na makakuha ng posisyon bilang member ng House of Representatives. Nasa pangalawang pwesto lamang siya at nakakuha ng mahigit 78,000 na boto. Malayo naman ang agwat na nakuhang boto ng kanyang kalaban na siyang nanguna sa botohan. Aktibo rin ang aktor kasagsagan ng kanyang pangangampanya at ipinakita sa kanilang lugar ang pagiging desidido niyang manalo. Willie Villame, sa kanyang unang pagtakbo sa politika, nakakuha lamang siya ng mahigit 6 million votes. Bigo namang makakuha ng pwesto at posisyon sa pagka-senador ang television host na si Kuya Will. Medyo malabo namang makausad pa siya sa pwesto ng top 12. Kasagsagan naman ng pangangampanya, marami ang napangiwi sa pagtakbo niya bilang senador. Hindi nga kumbinsido ang karamihan sa bawat sagot niya sa panayam kung saan hindi sapat ang kanyang mga kasagutan. Inalmahan din nila ang hindi umano pagiging seryoso nito sa kanyang magiging plataforma kung sakaling ito ang manalo. Philip Salvador. Ligwak naman sa pagiging senator ngayong midterm election ang aktor na si Philip Salvador. Bigo naman siya makakuha ng sapat na boto upang makapasok sa top 12. Nasa ika-19 na pwesto lamang siya at nakakuha ng mahigit 8 million votes. Marami naman ang hindi kumbinsido sa kanya kasagsagan ng campaign period. Sa kabila pa man ay porsigido siya sa kanyang pangangampanya upang manalo. Sa kabila pa man ito na tumakbo siya sa ilalim ng alyansa ng PDP Laban na isa sa mga itinuturing na malakas na partido. Bong Revilla. Bigo naman ang aktor at politisyan na manalo ngayong taon bilang senador. Nasa ika-13 alanganing pwesto nga siya, hindi na rin siya baguhan sa Senado at politika. Kaya gamay na rin niya kasagsagan ng campaign period ang paglatag ng kanyang plataforma. Manny Pacquiao, bigo nga itong makapasok sa top 12 ng senatorials sa midterm election. Hindi naman pinalad na manalong muli sa pagka-senador si Manny Pacquiao ngayong taon. Sa partial at unofficial result pa lamang ay nasa ika-18 pwesto lamang siya at nakakuha lamang ng mahigit 8 million votes. Tulad ng dati, aktibo rin si Pacquiao sa pangangampanya at paglatag ng kanyang plataforma lalo na sa pagtulong sa mga mahihirap na Pilipino. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. Huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button.